Mga celebrities na nakaaway ni Annabel Rama sa mundo ng showbiz. Alamin natin. Lolit Solis. Nagsimula ang lamat sa pagitan na ni Annabel Rama at Lolit Solis taong 2008. Nagugat ang away ng dalawa matapos na ibinunyag ni Rufa Gutierrez sa kanyang ina na may pang-iisnab umano sa kanya ang talent ni Solis na si Lani Mercado. Sa mismong kaarawan ito ng isang GMA executive, sa depensa naman ni Solis, ipinagtanggol nito ang kanyang alaga. May mga nasabi ito laban na kay Rufa na ikinasama ni Annabel. Bakit naman daw parang obligasyon pa ni Lani na batiin ang kahit sino? Sa panayam na binitawan noon ni Rama, inihayag nitong hindi umano siya nire-respeto nito. Dahil kinakalabanan nito ang kanyang anak, pati mga apo nito ay tinatamaan din. Diretsahang hinamon pa nito noon si Solis na aniya, kung matapang ka, hinahamon kita. Sabihin mo saan, anong oras, gusto mong mag-upakan tayo ngayon din, okay lang sa akin. Hindi umano maintindihan ni Annabel kung bakit sobra-sobra ang pagtira ng kolumnista sa kanyang anak. Nasa mahigit 3 dekada na ang pagkakaibigan ng dalawa. Kaya naman dahil sa paghamon sa kanya ni Rama, ipinagtataka ng kolumnista kung bakit naging personal ito sa kaibigan. Sa kabilang banda, sa kaparehong taon naman, iyon ay nagkaayos din ang dalawa kung saan sa pamamagitan ng mensahe ni Solis, ipinaliwanag niya sa kaibigan na huwag na itong magalit sa kanya. At wala umanong katotohanan ang mga dagdag na balitang inaagaw niya ang asawa nitong si Eddie Gutierrez. Gayon din sa anak nitong si Rufa kung saan umabot pa sa kasuhan ang naturang gusot na naayos din naman. John Lloyd Cruz. Naging laman ng balita noon ang tungkol na sa relasyon ni Rufa at Lloydie. Nag-init naman ang ulo ni Annabel dahil tila hindi umanong inamin ng aktor ang naging relasyon nito sa kanyang anak. Taong 2009, nagpaabot ito ng mensahe sa aktor na aniya, magpakalalaki umano ito. John Lloyd, magpakalalaki ka, okay? Kung in love ka sa anak ko, umamin ka in public. Kasi I don't think nakakahiya si Rufa. Kung nakakahiya yon, kung hindi mo siya inaamin, di ba? Dagdag pa nito na kung hindi umano ito proud sa anak niya, edi huwag itong manligaw. Nilinaw naman itong may dahilan siya kung bakit nakikialam siya sa buhay pag-ibig ng kanyang anak. Kung hindi ko siya mahal, hindi ko siya pakikialaman. Bahala siya sa buhay niya. Pero hindi, iba ako. Hanggat nabubuhay pa, Rufa, andito lang ako, magkikialam sa'yo. Sa kaparehong taon naman, usap-usapang nagkaayos din si Lloydie at Rama sa pamamagitan na ng Make Peace meeting sa pangunguna na ni Mr. M. Kris Aquino. Hindi naman maganda ang naging relasyon ni Annabel kay Kris Aquino noon, taong 2010 nang magkaroon sila ng away. Sa Nooy The Buzz, host na si Kris, kung saan co-host din noon ang anak nitong si Rufa. Napabalitang pinatigil na niya ang anak sa naturang show dahil inaagaw umano ni Kris ang spotlight ni Rufa, kung saan sa mga panahong iyon ay malapit na rin itong magpaalam sa Kapamilya Network matapos na pumirma ito noon ng kontrata sa TV5. Dahil sa isyu ng agawan spotlight, nag-ugat ito sa panawagan niya na huwag na umanong iboto ng taong bayan ang kandidatura sa pagkapresidente ng kapatid ni Kris na si Noynoy Aquino. Kaya ako'y nananawagan sa taong bayan na huwag niya na iboto si Noynoy Aquino. Kasi hindi pa nga nananalo si Noynoy, ang yabang-yabang na ni Kris. Akala mo siya ang may-ari ng showbiz. Heart Evangelista. Napabalita din noon na nakaaway din nito ang global fashion icon na si Heart Evangelista sa rason ng biglaang pag-alis ng aktres bilang isa sa mga talent na hawak ni Annabel. Naging kapalit nga ng aktres kalaunan na maging manager niya ang kanyang ina na si Cecil Ong Pauco na hindi rin kasundo ni Annabel. May hinanakit nga si Annabel sa aktres noon kung saan sa isang press conference taong 2010, inilabas niya ang kanyang nararamdaman. Naging star lang siya dahil sa akin kasi matagal na siyang nalaos. Wala siyang proyekto. Sa akin lang siya nabuhay. Binuhay ko lang ang kanyang patay na career. Ito na nga ang humawak sa karera ng aktres taong 2008 matapos na umalis na ito sa ABS-CBN kung saan sa mga panahong iyon ay ang hiwalayan din ito sa kanyang kasintahang si Jericho Rosales.
Sa loob ng 2 taon na hawak na ito, pahayag niya na walang utang na loob ang ibang talent kung saan kabilang na nga ang aktres sa tinutukoy nito. Sa kampo naman ni Hart, naging mapagkumbaba lamang ito sa kanyang reaksyon na aniya lahat naman ng kontrata ay may hangganan. Sadyang natural lamang daw na sa magkabilang kampo ay paniguradong may isa na hindi masaya at wala umanong mali doon at nagpapasalamat naman ito sa mga taong tumulong sa kanya simula umpisa. Angeli Pangilinan Valenciano. Dahil sa unsolicited advice ng Noy talent manager na si Angeli para sa anak nitong si Rufa tungkol na sa usaping pagpaparitoke, kung saan na-offend pala ang aktres sa kanyang sinabi. At dahil nakasuporta nga si Rama sa kanyang anak, kasagsagan ng kaarawan ni Ogie Alcacid noong 2010 ay nagkatagpo sila ni Angeli na asawa ni Gary V at dito na sila nagkasagutan ni Annabel. Sa kasunod naman na araw ay naglabas ng tweet si Rama para na sa mag-asawang Valenciano at saad sa kanyang mensahe na dapat magalit umano si Gary V sa kanyang asawang chismosa at mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Nadia Montenegro. Nagka face-to-face taong 2011 ang aktres na si Nadia at Annabel sa Quezon City Prosecutor's Office matapos na inakusahan ng aktres si Rama ng child abuse para na sa kanyang 2 babaeng anak na minor de edad, kung saan si Rama ang naging manager ng kanyang mga anak noon. Binigyang linaw ni Rama noon na ang tanging kasalanan lamang niya ay magbigay ng trabaho sa mga bata at magdamag umanong nagtatrabaho ang mga anak nito at ang aktres ay kumukuha lamang ng pera. Dahil sa paghaharap nila, aligasyon ng aktres na sinubukan umano siyang suntukin ni Rama habang nagpapatuloy noon ang hearing nila. Naghain nga ito ng kasong attempted murder laban na kay Rama, samantalang sa kampo naman ni Rama ay naghain din ito ng kaso laban na sa aktres dahil na sa mga ninakaw umano nitong appliances at iba pang gamit sa bahay niya taong 2010. Christy Fermin. Umabot sa kasuhan ang naging away sa pagitan na ng kolumnistang si Christy Fermin at Rama. Inutusan ng Korte Suprema na bayaran ng kolumnista ang danyos na 1 milyong piso at 6,000 piso na may koneksyon sa libel case na inihain ng kampo ni Rama. Matapos ang mahigit 1 dekada ay ibinaba na ang hatol laban kay Fermin, kaya pinagbayad na lamang siya ng 1,000,000 piso para hindi ito makulong. Kaugnay ito sa mga isinulat ni Fermin sa tabloid tungkol na sa estafa case sa Amerika ng asawa ni Rama. Masaya umano silang mag-asawa dahil nanalo sila sa kaso at napatunayan nitong walang katotohanan ang mga pinagsasabi ni Fermin. Morissette Amon. Nag-init ang ulo ni Rama at naglabas ito ng mga maanghang na pahayag laban na sa singer na si Morissette noong 2019. Kaugnay ito ng pag-walk out ng singer sa birthday concert ng singer na si Kiel Alo. Dahil magkaibigan si Rama at ang producer ni Alo, kaya may patutsada agad si Rama kay Morissette. Hindi ka pa sikat, bruha ka. Huwag mong gawin sa akin yan, Day. Sa stage pa lang, kakalad ka rin na kita. Hindi rin naman niya ka-level yung aking mga pinuproduce. Huwag na siyang mag-singer. Arty-arty niya. Magluya ka mo siya. Ang naturang pag-walkout umano ni Morissette ay dahil na sa panayam sa kanya tungkol na sa love life na hindi niya nagustuhan at hindi dahil bastos ito sa kanyang naging guesting sa birthday concert. Gretchen Barreto. Nagkaroon naman ng issue sa pagitan na ni Gretchen Barreto at Rama dahil inakusahan ni Gretchen si Rufa na nakikisawsaw ito sa issue ng pamilya nila. Matapos na magkomento si Rufa sa Instagram post ni Julia Barreto. Dahil dito, na-call out si Rufa sa pamamagitan ng IG story ni Gretchen kung saan saad sa caption nitong "Sausaw pa more, Rufa, take it." Agad namang dinipensahan ni Rama ang kanyang anak at abiso nito kay Gretchen na sana manahimik na ito at huwag na umanong mag-away-away pa. Kalaunan ay nagkaayos naman si Rama at Gretchen at pinasalamatan pa niya ito dahil nasa abuloy na ibinigay ni Rama para na sa pumanaw nitong ama. Gloria Diaz. Nasorpresa noon ang Miss Universe at actress na si Gloria Diaz sa pagkakasangkot nito sa alitan na ni Rama at ng isa pang aktres. May pasaring kasi sa kanya si Rama dahil na sa insidenteng nangyari kung saan kumakain sila noon kasama ang kanyang asawang si Eddie at anak habang nasa kabilang table naman daw si Diaz.
Ikinagulat ni Rama nang biglang inabot ni Diaz ang cellphone nito sa kanyang asawa upang kausapin ang aktres na si Amalia Fuentes. Inamin naman nitong hindi lamang sila nagkaintindihan kaya nadawit ang kanyang pangalan sa gusot ng mag-asawa. Pokwang. Naging dismayado noon si Rama sa komedyanteng si Pokwang dahil na sa pagsali nito sa kambal niya sa mga banat nitong jokes at impersonation noon sa programa nila ni Poo. Nagkomento pa nga noon si Rufa na wala umanong laitan. Okay lang na i-impersonate pero wala sanang laitan. Habang si Rama naman ay nakiusap sa Star Cinema na tanggalin na si Pokwang sa naturang programa. Nagudlot naman ito upang humingi ng paumanhin si Pokwang kay Rama.